Good morning and good day mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat muli at ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's Wednesday, July 21, 2021. And welcome po sa ating daily devotional. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Simulan natin ang ating gawain sa panalangin. Dumulog tayo sa Diyos. O aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kalakasan, salamat sa mayamang mong grasya na siyang magsusustain sa amin sa lahat ng challenges na aming kaharapin sa maghapong ito. At lahat ng blessings din natatanggapin namin sa maghapong ito. Magsisimula kaming tatanggap ng biyaya ng inyong salita at umaasa na ang langit po ay bukas sa amin. At ang pagbuhos ng masaganang pagpapala ay dumaloy mula sa pagpapahayag ng iyong salita, mula sa gawa ng aming mga kamay, at dadaloy ito sa aming mga mahal sa buhay at pamilya. Amin pong inialay na sa iyo ang lahat ng aming mga gagawin ngayon. Dakilang Diyos sa aming Ama, kayo po ay nangako na inyong pagpapalain ang gawa ng aming mga kamay. And so bless us today. So we dedicate to you this day, Lord God. Bless the works of our hands. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos. So, bago po tayo magsimula sa devotion, sa aking sa topic, nais ko munang encourage kayo to share this broadcast. Ako po ay nagsishare muna sapagkat naghihintay din yung aking mga friendship. Tapos na akong mag-share. So, i-share nyo na rin po, share this broadcast sa inyo pong mga Facebook friends. And you can follow us in YouTube at JLG Space TV. JLG Space TV. At pag nakapasok po kayo sa ating pong Facebook, YouTube channel, ayan. Don't forget to subscribe and press the notification bell. Masusundan nyo po ang lahat ng mga na-miss ninyo na mga daily devotional episodes. Okay. So again, magpapatuloy tayo. 3 chapters lamang po ang Book of Habakkuk. Pero napakayaman po ng revelation. So nag-start tayo Monday last week. At ngayon po ay Wednesday na. So pang-siyam na topic natin. 2 na lamang, Huwebes and Biyernes. Then lilipat ako sa susunod na minor prophetic book. Okay. So, nais kong bumalik tayo sa Habakkuk 3:17 to 19. Yan po yung last 3 verses ng the book of Habakkuk. Hindi lamang chapter 3 kundi ang buong book of Habakkuk. So let's read from the New International Version, Habakkuk 3:17 to 19. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Habakkuk 3:17
17 to 19. Maalala niyo po kahapon, ito din po ang ating key passage kahapon, di po ba? Pero nag-focus ako sa verse 19. At ang ginamit nating example ay yung the feet of a deer. Ngayon po ay magko-concentrate ako sa ilang bahagi nitong passage na ito. Sabi po niya, though the fig tree does not bud. Tapos hanggang sa dulo ng verse na yon, and the fields produce no food, I will be joyful in God my Savior. Tatlong bagay po kahit ng igos ay hindi namumulaklak, kahit na ang bukirin ay hindi nagbibigay ng pagkain, ang sabi po, ako'y magagalak sa aking Diyos na aking tagapagligtas. Dumarating po talaga sa buhay natin, mga minamahal, hindi naman lahat hindi laging Pasko ang buhay natin, hindi laging masagana. May mga panahon din na dumarating din yung pangangailangan. Kahit sinong anong yaman ng isang tao o anong hirap ng isang tao, may panahon na masagana tayo at may panahon ng kawalan. Balanse po kasi pag laging ang panahon natin ay panahon ng kasaganaan, malamang-lamang makakalimot tayong tumawag sa Diyos. Dahil mawawalan ka ng malaking dahilan para tumawag sa Kanya. Magiging self-sufficient po tayo niyan. Hindi naman din puro araw-araw ay araw-araw ng pangangailangan na baka maging bitter naman tayo sa Diyos. You know what I mean? Diba? Hindi lahat ng panahon ay piyesta, ika nga, dahil baka makalimot tayo sa Diyos. Dahil mawawalan tayo ng malaking dahilan para tumawag sa Kanya. Hindi naman lahat ng panahon ay kawalan o kahirapan, baka maging bitter tayo sa Diyos. Inulit ko lamang po yung linya na yon. Kung hindi na namumulaklak ang mga igos, mga puno ng igos, at hindi na nakapagbibigay pagkain ang bukid, ang sabi po, ako'y magagalak pa din sa Diyos na aking tagapagligtas. Sometimes, life is a wilderness. Di po ba? Hindi lahat ng ating dinaraanan ay sementado, asfaltado, or highway. Minsan dumadaan din tayo sa mabato, maputik, isang masukal na daanan. Christian life is not a playground. It is a battleground. Ang buhay Kristiyano po ay hindi po bed of roses. Marami po siyang, may mga panahon din, not all the time na uli, no? May mga panahon na ito ay wilderness. Kasi yung ating wilderness journey ay journey na marami tayong matututunan, marami tayong maiintindihan sa buhay. Kapag masaganang masagana, minsan hindi natin nakikita yung value ng pera. Di po ba? Parang sige lang sa gastos, sige lang sa pagwaldas ng pera. Pero pagkakapiranggot na yung pera, pagkakaunti na yung pera, doon mo malalaman yung value, napakahalaga. Di ba? Hanggang sa huling piso, kasi wala na sentimo ngayon, hanggang sa huling piso, ay mahalaga yan. Pagka nangangailangan ka na,
at walang-wala na, yung mga barya na nakakalat lang kung saan-saan lang nakalagay, minsan nasa CR, minsan nasa pasamano, minsan nasa isang lalagyan. Pagka walang-wala na po, ay mahalaga na yon. Pupuntahan mo na, hanapin mo na, may makikita ka dyan. Ganun kahalaga yon pagka walang-wala ang tao. So sometimes life is wilderness. Maaring yung iba sobrang tiwala na hindi na sila mawawalan ng trabaho, and suddenly mawawalan sila ng trabaho. Yung iba nakikita nila na malusog sila pero hindi nila namamalayan. Meron ng pag nagpa-check up, may nade-develop na palang sakit, karamdaman. So, maaring intact naman at blessed naman ang married life, pero suddenly nagfo-fall apart, no? Parang ang daming nangyayari. In dry and barren seasons, mga minamahal ko, sa mga tuyo at mga para bang unproductive na mga panahon natin, our trust in God can face heavy attacks. Amen? Ang buhay natin ay humaharap din sa mabibigat na atake. Kaya nga, kung ano tayo ngayon, mas tumanda ka na sa edad at tumanda ka na sa Panginoon sa pananampalataya mo, mas marami ka ng kwento mas marami ka ng maibabahagi kasi ang dami mo ng pinagdaanan. Tested na tayo, tested by fire. Inatake na tayo from all sides, in every aspect of our life. Pero we are still standing. We are still standing by the grace of God. Kung tayo po ay nakakatayo pa rin matapos po ng napakarami nating hinarap na problema, atake sa buhay, we are still standing. Yan po ang good news. I am still standing. Only by the grace of God. It's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Are you still standing? If yes, dapat ang karugtong niyan, only by the grace of God. Hindi natin kayang tumayo, mag-survive sa ating mga sariling sitwasyon. Salamat sa mayamang grasya ng Diyos na we are still standing. Amen. By the grace of God. Maybe the question, mga minamahal, why does God allow such things to happen to us? Bakit inaalaw ng Diyos? Pwede namang diretso na tayo sa okay na agad. Kaya ang question ay, why does God allow such things to happen to us? Yung mga question katulad ng, why do good people suffer while sinful people seemingly go through life without a scratch? Bakit ang mga matutuwid? Bakit ang mga mabubuting tao ang nagsasuffer at ang mga sinful people, minsan ganyan ang pananaw natin and the sinful people, while the sinful people seemingly go through life without a scratch, para bang madali lang sa kanilang lahat. And so Habakkuk live in the story po a moral and spiritual wilderness. Bakit ko sinabing nabubuhay sila sa moral and spiritual wilderness? Because Israel had fallen away from God. Injustice ruled the society and corruption eroded the government. Ito po ang dahilan
na nakakaranas po ang Israel ng moral and spiritual wilderness sa tagpong ito, sapagkat sila ay lumayo na sa Diyos. So talagang itong mga wilderness natin, most of the time ay wake-up call ng Diyos, panggising ng Diyos. Kasi tayo po ay minsan nakakalimutan na natin kung paano tayo nagsimula sa Diyos. At naging rule of the day na ang sin, corruption, injustice. Nag-erode na ang ating moral and spiritual values. Yung dati nating gustong-gustong gawin para sa Panginoon ay obligasyon na sa atin. Pag ginawa natin, parang utang na loob pa ng Diyos sa atin na gagawin natin. So most of the time, ang wilderness natin ay wake-up call, panggising. Uy, gising. Yan po ang panawagan. Kasi minsan tayo ay natutulog na. Minsan tayo ay akala natin sa dinami-dami na ng paglilingkod at pakikipagrelasyon sa Diyos ang dumaan na sa buhay natin. Ang daming panahon na. Kala natin meron tayong break time. Kala natin meron tayong Sabbath rest, sabbatical year. Wala pong ganun eh. Dahil the moment nagpahinga na tayo, the moment naglaylo tayo sa ating relasyon sa Panginoon, the moment na wala na yung dating fire natin at nagsimula na mag-rule ang pagbagsak ng moral and spiritual values natin, at kapag ang umiral ay injustice, corruption, and sin, sisiguraduhin ng Diyos na gigisingin tayo. Iba't ibang paraan po ang paggising. Merong isang kalabit lang gising na. Meron namang 3 tawag para gumising. Meron namang kailangang paluin na para gumising. At mahirap gisingin ang gising. Ibig sabihin ng salitang mahirap gisingin ang gising, may mga tao naman na alam nila itong mga sinasabi ko. Alam ko na yan, Pastor Rene. You don't need to tell me those reminders. Kasi alam ko na. Well, gising ka pala eh. Pero bakit nagpapatuloy ka sa pagbagsak sa iyong moral and spiritual values? Na dati ang kasalanan na kinamumuhian mo, ngayon ay parang tanggap mo. Parang kinukonsinti mo na rin. Noon mahigpit ka sa kasalanan. Pero ngayon, na nalalamig ka, ay super extreme naman. Na wala kang pakialam sa kasalanan, ikaw ay indifferent. Meron kang apathy sa kasalanan, wala kang pakialam kung ang tao ay gumagawa ng kasalanan. At hindi mo na matawag ang kasalanan na kasalanan. So, nawala na yung values na dati mahigpit ka. Konting expression lang na, oh my God, sisitahin mo na kagad. Oh, don't use the name of the Lord in vain. Ganun tayo kabagsik nung araw. Pero lately, yung ating higpit sa pagbabantay ng bagay na mali ay siya namang luwag natin sa pagkokompromiso. Na kahit nakikita natin, pinipikit na lang natin ang ating mga mata. I hear no evil, I see no evil. Kaso ang kompromiso ay nagsimula na. Meron pong wake-up call ang Diyos. Hindi siya titigil na hindi kanya gisingin, hindi kanya warningan,
Hindi kanya bigyan ng paunang salita. And soon God would punish Israel, dito po sa istorya natin, for their sin by allowing the Babylonians to conquer them, and their land would go to waste. So, hindi nagtagal sa sitwasyong ito sa Israel, ay ipinadala na dahil sa kasalanan, dahil po sa pagpapatuloy nila sa kasalanan, at ilang wake-up calls na ang ipinadala ng Diyos, pero wala silang pinapakinggan. Ipinadala na ng Diyos ang mga Babylonians para i-conquer sila at mawalan ng halaga ang kanilang lupain. Ganun po. Kaya itong warning na ito, wag nating hayang umabot sa sukdulan na para talagang bumangon ka, kailangang pagpapaluin ka pa. Tama na yung isang tawag, gising na tayo. The fig tree would no longer bloom. Fields would lie fallow. The grapes would rot on the vine. And so Israel's suffering was a consequence of their disobedience. Kita ho ninyo? Ang mga paghihirap ng Israel sa kwentong ito, ang kahirapan na kanilang dinaranas ay resulta ng kanilang pagsuway sa Diyos. Talagang ang sumusuway sa Diyos may kalalagyan eh. Ito, tinig po ito ng banal na Espiritu para sa ating lahat. Ang mga sumusuway sa kalooban ng Diyos, tiyak na may kalalagyan. So wag nating hayaan, wag nating pabayaan, wag nating i-allow na ito ang marating na resulta ng ating disobedience. Pag may disobedience tayo at winarningan tayo ng Diyos, siyempre, paano ka wawarningan ng Diyos? Gagamit siya ng tao. Huwag kang maghihintay na magsasalita ang Diyos sa langit at sabihin niya, tigil mo na yan. May tao siyang gagamitin. Minsan, yung mga taong malapit sa iyo, or minsan, yung mga tao mismong hindi mo kakilala ang gagamitin para i-relay ng Diyos ang warning sa iyo. Be sensitive. At kapag narinig mo ang babala ng Diyos, narinig natin ang warning ng Diyos, huwag na tayong papatumpik-tumpik pa sapagkat di natin namamalayan ang bababa pala ay meron ng consequences yung ating disobedience. So likewise, mga minamahal, all of the pains, all of the heartaches in our world are effects of sin. Opo, totoo po yan. Pero ayaw natin na tayo ay babaan ng consequences po ng ating disobedience. Kaya pag nakareceive na tayo ng warning, masakit yan. Pag nakakarinig tayo ng warning, magpasakop na kaagad tayo. Lord, patawarin mo ako. Kaya si Habakkuk, he learned that he could always trust in God. Because God is faithful even when His people are not. Totoo po yan. Ang Diyos ay tapat kahit ang kanyang bayan ay hindi tapat. Maybe you have failed in some part of your life. Ano bang area ng buhay mo, kapatid? Sa tingin mo ay nagfe-fail ka ngayon. Dati ka naman nagsiserve. Dati ka naman may ministry. Dati ka namang nag-church. Dati ka namang giver na. Dati ka namang faithful na sa iyong giving. Dati namang generous ka na. Dati namang committed ka sa gawain. Dati namang nagpe-pray ka. Dati namang nagfa-fasting ka. Dati namang nagba-Bible reading ka. O ano yung nawala sa mga dati, yung mga sinabi ko?
Huwag nating hayaan na mag-erode ang ating moral and spiritual values para ma-justify ng Diyos na kailangang danasin na natin yung consequences ng ating mga actions. So, maybe you have failed in some part of your life. Maybe you're struggling to try to hold things together. Maaring meron kang ini-struggle din para gusto mong i-keep yung mga bagay-bagay pero nawawala sila sa iyong control. Gusto mong i-keep yung trabaho pero parang yung trabaho ang ginagamit ni Lord na wake-up call mo. Maaring gusto mong i-keep yung pera na yan pero parang yung pera na yan ang gustong alisin ni Lord. Huwag na nating hayaang lumalim itong argumento natin laban sa Diyos. Hindi tayo mananalo laban sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kahit tumabla nga, hindi tayo tatabla sa Panginoon eh. Hindi tayo mananalo pag linabanan natin ng Diyos. Talagang magpasakop tayo. Amen? So even when life is a wilderness, God never fails His people. Yan naman ang napakagandang katotohanan na kahit ang buhay ay parang nasa wilderness minsan o malimit, ang ating Diyos ay hindi naman nag-fail kailanman para sa kanyang mga anak. On the cross, Jesus conquered the root cause of the world's trouble. Ano po yung kinonquer niya sa cross? Sin, kasalanan. Today, He promises that He will never leave you nor forsake you. Kaya nananawagan po ako, ito po, hindi matigil-tigil itong ating pagharap ng hamon ng modernong panahon, itong COVID-19 global pandemic. Hindi natin alam kung saan ang dulo nito. Hindi natin alam kung kailan hihinto ito. Kailan ba yung umaga, paggising natin, ang announcement po ay zero na lahat. Bigla na lang namatay ang virus at wala nang kakayanang mag-propagate. Di natin alam kung kailan yon. Kailan mangyayari yon. Ang ating consolation bilang mga anak ng Diyos ay yung kanyang promise, I will never leave you, I will never forsake you. Kaya dumating ang Panginoong Hesus para sirain na ang epekto ng kasalanan upang tayo ay makapagtagumpay sa buhay. Pero kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Trust in Him and He will strengthen you. Ito yung panahon na kung meron tayong mga pagkukulang sa Diyos, magbalik loob tayo sa Diyos. Kung meron tayong mga bagay na hindi nagawa, na ipinagagawa ng Diyos, gawin na natin ngayon. Kung nanghihina at nanlalamig tayo, magbalik tayong magpainit, mag-apoy, magningas uli sa Diyos. Amen? Dahil wala pong nakakasiguro, walang gobyerno gaano mang kayaman o kalakas. Walang gobyerno ngayon at walang mga dalubhasa na makakapagsabing 1 month na lang po ito. Wala po. So talagang ito ay nasa kamay ng Diyos at tayo ay magsusumamo sa Diyos na Lord, kung ito po ay maglinger pa ng matagal-tagal, turuan mo kaming kumapit, turuan mo kaming magsumamo sa iyo, Panginoon, turuan mo kaming gawin ang iyong kalooban. Dahil anytime, dumating na ang Panginoon. Hindi natin alam kung saan ang dulo ng lahat. Amen? Pero kita na ng Diyos. He can see the end from the beginning.
Nakikita niya ang dulo sa simula. Alam niya ang dulo nito. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Kapatid, ikaw ba'y nanghihina? Kapatid, ikaw ba'y maraming pinagdadaanan? Baka hindi lang dahil kaya ka pinadadaan dyan dahil sinusubok ka. Baka yan ay consequence ng isang disobedience o marami mong disobedience sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ako at tayong lahat, siyasatin natin ang ating mga sarili. Panginoon, saan po ang area ng aking buhay na kailangang maayos? Saan po yung mga neglects ko sa buhay? Ano yung mga bagay na na-neglect kong mahalagang dapat kong gawin? Ano yung mga dapat kong gawin na hindi ko ginagawa? Ano yung mga nagawa ko o nagagawa ko na hindi ko dapat ginagawa? Dalawang tanong po yan sa Diyos eh. Ano yung pinagagawa mo na hindi ko ginagawa? At ano yung ginagawa ko na hindi mo pinagagawa? Ipaalam mo sa akin, ipabatid mo sa akin, Panginoon. Ayaw kong mamiss ang iyong kalooban. Ayaw kong mamiss ang kalooban mo sa buhay ko. Amen? So, samahan niyo ako sa declaration natin ngayon. Sabihin natin, Sovereign God, when we walk through the wilderness of life, help us to find joy in your salvation. Remind us that we belong to you and strengthen our faith. In Jesus' name, amen. One more time, beloved. Say, Sovereign God, when we walk through the wilderness of life, help us to find joy in your salvation. Remind us that we belong to you and strengthen our faith. In Jesus' name, amen. Lord God, yan pong aming panalangin ngayon. Mangusap po kayo sa amin at makikinig po kami. I-reveal po ninyo yung mga bagay na ipinagagawa nyo na hindi namin nagagawa. At i-reveal nyo po ang mga ginagawa namin na hindi dapat naming gawin. Ayaw naming mag-miss ng mark. Gusto namin ang buhay namin sa araw-araw ay lalakad ayon sa iyong kalooban. Huwag mong hayaan na maging disobedient kami. Huwag mong hayaan na masanay kaming mawala sa iyong kalooban. Ayaw din po namin yun. Kaya po may mga sinasuffer kami ngayon, hindi dahil gusto mo lang na daanan namin yung suffering na yon, na minsan ang mga sufferings namin ay resulta na, consequence na ng aming disobedience. Salamat sa pangungusap mo sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga trabaho at pinagkakakitaan. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kaibigan, ngayon po ay 21. Mamaya-maya lang pupunta na kami ng airport because today is our flight to Mindanao. Going to Butuan Airport muna tayo. Then from Butuan, we will travel to Bislig City. Pero may mga dadaanan tayong mga JLG churches na along the way. So, kaya po, automatic, wala po tayong hope hour uli. Kasi ang flight po namin, 11:45 ang boarding time. 12:30 naman ang flight. So, that's 1 hour and a half. So, 2 p.m. Nandun kami sa Butuan, God be willing. At pagdating sa Butuan City, sa Mindanao, ay may mga dadaanan kaming mga kapatiran, mga simbahan natin. Then, by 8 o'clock, nandun kami sa Bislig City. Kaya po yung ating Bible study, Zoom meeting, ay hindi po matutuloy nga mamayang alas 9. So, babawi na lang po ako, God be willing, pagka okay na uli ang ating schedules. Alam ko naman, maunawain kayo. So, kita tayo, pero itong devotional po, basta may signal po, gigising ako ng maaga para magturo. Kita-kita po tayo bukas. Ipanalangin niyo po kami
Kasama ko po yung ating mga ibang leaders. Panalangin nyo maging successful po ang aming pagdalaw sa Mindanao-wide workers na magkikita-kita kami sa Bislig City. O mga taga Mindanaoans, mga Mindanao workers, kita-kita tayo in the next few days. Ito po si Pastor Rene Alog po ha. God bless and Shalom.